Magandang tanghali sa inyo lahat at nandito na naman tayo for another motorcycle review. Siyempre dito lang sa Viajero Motor Sales Incorporated. Located lang dito sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. So yan mga tol, nasa ating likuran ang dalawang variant ng TVS NTORQ 125. So tara ating alamin at silipin ang presyo ng motor na to. Let's go! So yung balik tayo dito sa dalawang variant ng TVS NTORQ 125. So yung mga tol, alamin muna natin ang specs at features ng dalawang motor na to. Magkaparehas lang po sila pero may konting pagkakaiba lang sa kanilang features. So ito ay merong 4-stroke single cylinders or naka-overhead cam, air-cooled ang kanyang cooling system at naka 3 bulbs ang scooter na to. So asahan natin na mas malakas ang arangkada netong dalawang to. At sa kanyang engine displacement naman, meron siyang 124.79 cubic centimeter. Kayang mag-generate ng power nito na 6.9 kilowatts at 7,500 RPM. At kaya niyang sumipa ng 10.5 Newton meters at 5,500 RPM. Sa chassis naman nito, ito ay naka-high rigidity underbone rectangular tube type. So yan mga tol, para mas flexible siya kahit sa anumang road condition, mapa off-road man or mapa-pavement. So kung mapapansin nyo mga tol, dito sa ating kaliwa, ang ating standard na variant, meron siyang glossy finish, yung kanyang fairings. So dito naman sa ating race edition, meron siyang combination ng glossy, tapos meron siyang matte black, at ang kagandahan dito, napakarami niyang decals, at napaka-stylish ng kanyang design. Mga tol, sa kanyang headlight, napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang to. Dito tayo sa kanyang standard na variant. So ito mga tol ay bulb type ang ginagamit dito sa ating standard. So dito naman sa ating race edition, syempre naka fully LED. At kung mapapansin nyo yung kanyang daytime running light, napakaganda at talagang visible na visible siya. So very stylish at napaka-futuristic ng design nitong race edition. So yun sa mga hindi nakakaalam, so wala siya nakalagay na combi braking system. Itong dalawang to ay naka CBS. So malalaman mo yan kapag nag-brake kayo dito. So magre-react yung isang brake lever dito sa right side. O para siyang silver metallic na kulay. Tapos meron siyang visor dito na glossy black. And then meron siyang sticker ng Smart Connect. So yan po ay Smart Connect. So pwede mo siyang i-connect sa inyong Android phones. So sa kanyang signal light, syempre naka-bulb type at dito naka-install sa itaas. So ayan, pati na rin dito sa ating race edition. At ito ay merong combination ng glossy red, black yung kanyang visor dito. Tapos meron siyang sticker ng Smart Connect. So sa design sa harapan na ito, magkaparehas lang. Unlike lang dito sa kanyang headlight, no, na fully LED sa ating race edition at dito yung ating bulb type. Meron siyang decals dito na may combination ng red, tapos gray. And dito, pure lang na glossy na silver metallic. Tapos may konting decals nandito na NTORQ. So pagdating naman dito sa kanyang ibaba, meron siyang parang texture ng carbon finish. Tapos meron siyang air scoop dito. So yan, pasukan ng hangin para mas stable yung takbo for better aerodynamics. So yan ang mga purpose ng ating air scoop or ventilation. So ganun din dito sa ating standard, meron din siya. Tapos dito sa ibaba ng ating headlight, meron siyang parang palikpik dito. So napakaganda. Pagdating naman sa ating front fender, napakalapad din, ganda ng quality, flexible. Tapos meron siyang dalawang tone dito. Glossy na red, tapos meron siyang matte black dito sa kanyang gitna. And wala siyang decals. So pagdating naman dito sa ating standard, ganoon din, glossy na silver metallic.
Pagdating dito sa gitna, meron siyang matte black na kulay. Sa kanyang suspension, magka-press lang. Siyempre, ito ay naka-traditional telescopic fork. At yung kanyang braking system, so yan, naka-single piston caliper. Tapos, meron siyang wavy disc. At dito rin sa ating race edition, naka-single piston caliper, naka-wavy disc. Ito ay naka-tubeless. At ito, ang tatak na ito ay naka-remora. So, yan po ang kanyang tatak. Tapos, yung kanyang sukat naman, meron siyang 100 by 80 by 12 inch. So, dito naman sa ating race edition, ganun din. Meron siyang 100 by 80 by 12 inch at naka-tubeless siya. Yung kanyang wheels naman, syempre, ito ay naka-cast wheel. So, napakaganda. At meron siyang 2, 4, 6, 8, 10 na spoke sa kanyang mags. Ganun din sa ating standard version, variant ng TBS NTORQ 125. Para naman natin yung side fairings netong standard, unahin natin to. Ito ay merong dalawang partition ng kulay dito. Sa itaas ng kanyang fairings, meron siyang glossy na silver metallic. At pagdating dito sa kanyang ibaba, meron siyang matte color na kulay. Tapos meron siyang decals dito ng 125. Tapos may combination siya ng black, silver, and then white. May konting red dito. Dito naman sa ating race edition, eto mga tol, mapapansin nyo talaga yung kanyang decals dito. Napakalaki at merong nakalagay na NTORQ na silver yung kulay. Tapos dito meron siyang combination ng red and then gray tapos white. Pagdating naman dito sa ibaba, ganun din, naka-matte color yung kanyang kulay, yung kanyang fairings, no? At dito rin sa ating itaas. Ganun din, meron din siyang sticker dito ng red. Tapos gray, white, may konting black sa kanyang decals. So dito naman tayo sa kanyang instrument panel. Unahin natin sa kanyang standard na variant. So ito meron siyang fully digital sa kanyang instrument panel. At dito makikita ninyo sa kanyang gilid yung kanyang mga indicators. Tapos meron siyang nakalagay na NTORQ dito. Baba, meron siyang konting decals dito. So dito sa kanyang switches, meron siyang passing light, high beam and low beam. Tapos yung left and right turn signal, switches. At yung kanyang busina. So dito naman sa kanyang right side, yung ating kill switch. Ayan. At yung switch on and off or yung on and off ng ating headlight. Tapos yung ating ignition starter. Pupuntahan natin yung race edition. Dito sa ating race edition, meron siyang sticker ng 125 at race edition na nakalagay. Tapos yung kanyang meter panel, the same lang. So ayan, naka-fully digital din siya. Meron siyang passing light, high beam and low beam, left and right turn signal na switches. Busina. Dito naman sa kanyang right side, syempre yung ating kill switch. At ang kagandahan dito sa ating race edition, meron siyang hazard light. So ayan, magagamit natin yan for emergency. Dito sa ating standard, ano lang siya, may switch lang siya ng on and off. At syempre yung ating ignition starter. Kagandahan dito sa ating TBS NTORQ 125, meron pa rin siyang kickstarter. Kapag nalobat ang ating battery or nasira ang ating ignition starter, so mapapaandar pa rin natin ang motor na to gamit ang kanyang kickstarter. Sa ating standard na variant, ganun din sa ating race edition na meron siyang kickstarter. So ayos na ayos. Sa kanyang key system, parehas lang, additional key yung gamit na itong race edition. At dito rin sa ating standard na variant, traditional key din ang ginagamit. Tapos ang kagandahan dito, meron siyang hook na nakatago. So hihilahin mo lang siya para lumabas yung ating hook. At pwede ka na maglagay ng ating mga bag or plastic na inyong dadalhin. Para mas convenient ang biyahe gamit etong ating TBS NTORQ 125. At syempre, hindi rin mawawala yung napakalapad na floorboard na pwede natin paglagyan ng ating pinamili. Ganun din sa ating edition, race edition. Meron din siyang hook dito na nakatago. So, ihilahin mo lang yan. At dito rin, meron siyang retractable hook sa ilalim ng upuan. Ngayon, punta naman natin ang upuan ng dalawang motor na to. Dito sa ating race edition, meron siyang dalawang tone ng kanyang upuan. So, merong partition dito na parang carbon yung kanyang design. Tapos may dalawang stitches dito. Napakaganda ng kanyang stitches, napaka-solid. Tapos yung ating seat cover dito, napakakapit din.
So ayos na ayos at napakakapal ng kanyang cushion. Siyempre para hindi manakit yung ating puwetan or ang ating tagiliran sa gitna ng ating biyahe. So dito para sa ating standard na variant, ganun din, magkaparehas lang sila. Napakakapit ng kanyang seat cover at meron siyang dalawang tone ng seat cover dito. Yung carbon na design, tapos may stitches at meron pa siyang ayan o, etiketa ng NTORQ dito. At etong dalawang to ay merong seat storage na 25 liters. At ang kagandahan dito sa loob, syempre kapag gabi bubuksan nyo tong seat storage ninyo at may kukunin kayo para hindi kayo madiliman at para makita ninyo ang inyong hahanapin dito. So automatic maiilaw po yung kanyang LED na nakalagay dito sa loob ng kanyang seat storage. Tapos yung kanyang USB charging port dito na rin naka-install sa loob ng ating seat storage. So sa ating race edition, ganun din, 25 liters. Tapos meron din siyang LED na ilaw dito. At yung ating USB ready na charging port. So napakaganda ng kanyang grab bar. Napaka-sturdy at talagang napakatibay na ito. So pagdating naman sa kanyang fuel tank, kung mapapansin nyo, nandito sa likod yung kanyang fuel tank. So yan po ay naka-aircraft type external fuel fill. So yan po ang design nitong ang kanyang fuel tank dito para sa ating TBS NTORQ 125. Kung paano mo buksan ang fuel tank cap na to, syempre nandito yung kanyang susian para mabuksan yung ating tangke dito. Kanyang fuel tank capacity, meron siyang magkaparehong fuel tank capacity. Meron siyang 5.8 liters na fuel tank. Tapos pagdating naman sa kanyang fuel consumption, syempre, gaya ng sinabi ko sa mga previous na vlog, magdedepende pa rin yung fuel consumption ninyo sa riding hobby ng rider na gagamit ng mga motor ng ating nire-review. So ito ay nag-average ng 45 to 50 kilometers per liter yung kanyang fuel consumption. So nagtatanong ng seat height, ito ay merong 770 mm, either standard or yung ating race edition. So napakababa lamang na ito. At kung ako ang uupo dito, meron akong height na 5'10". So kaya ko siyang i-flat footed. So yan, kung kayo naman ay hindi pinagpala ng inyong height, so pwede nyo patabasan ang kanyang upuan para mas maabot nyo yung ground kapag kayo ay nakasakay sa motor na to. At ito lang naman ay merong 118 kg. So ganyan po kagaan ang isang TBS NTORQ 125. So very manageable siya. Ito dito sa kanyang standard na variant, mapapansin nyo mga tol, walang ka-decals dito. Matte na kulay na silver. Tapos dito pagdating sa ating fairings, side fairings, meron siyang silver metallic na kulay na glossy. Tapos matte black. Tapos dito, napakalaking emblem ng NTORQ na 125. So dito naman sa ating race edition, dito matte pa rin yung kanyang kulay, no, na silver. Tapos dito matte black. Unlike dito sa ating standard, naka-glossy yung kanyang side fairings. Tapos yung dito naman sa kanyang inner fairings, yung glossy red na kulay. Tapos may decal siya dito. And then, meron din siyang emblem dito. Baba naman, meron siyang napakalaking decals dito. Ang nagustuhan ko naman dito sa kanyang foot peg, mga tol, napakaganda ng kanyang response, no? Tapos napakalutong. Yung pag ipipihit mo, tutunog siya. So para siya may lock sa loob. So napakatibay din ng materials dito, oh. Napakakapal. So goods na goods ang ginawa ng TBS dito. Pupuntahan naman natin ang muffler netong TBS NTORQ. Yung kanyang heat guard, mga tol, hindi siya plastic. So yan, oh, pati dito sa ibaba. At ganoon din sa itaas. So ang disadvantage lang dito, syempre kapag nasa long ride kayo at mahaba at mainit masyado yung makina, automatic na napakainit din itong ating muffler. At ganoon din yung ating heat guard. No? So all in all, yung kanyang design, napakaganda. Very unique yung kanyang muffler dito. Tapos ito yung kanyang, ayan, oh, muffler tip. So nasa gilid siya. Hindi siya katulad ng iba na nandito sa gitna. Sa ating race edition naman, ganun din. So hindi rin siya plastic yung kanyang heat guard. No?
Tapos ito meron siyang decals dito ng CBTI red or red. So yan, meron siyang decals dito. Unlike dito sa ating standard, pure metal lang po siya at wala siyang halong decals. Tapos may silver dito sa kanyang gilid. So yun, dito naman tayo sa kanyang likuran. Siyempre sa kanyang taillight. Yung kanyang taillight, napakaganda rin, no? Pero kagandahan niya kapag gabi, mas malakas to dahil naka fully LED. At asahan din natin na napakatipid din ito sa kanyang battery consumption. Tapos dito naman sa kanyang gilid, meron siyang parang air vent dito sa magkabilang gilid. May TBS dito sa kanyang bandang rear fender. At syempre, di rin mawawala yung ating plate light para mas visible yung ating plate number, lalong-lalo na sa gabi. Tapos sa kanyang signal light naman, dito naka-install sa kanyang gilid. Ang kagandahan lang dito sa kanyang signal light, so exposed siya pero tago yung kanyang pagkakalagay. At ito ay gumagamit ng bulb type with added visibility, yung ating reflector dito sa likod. And then napakaganda rin ng kanyang rear fender, napakalapad. And sa gilid naman, meron din siyang additional na visibility, no? Yung ating reflector dito sa magkabilang gilid dyan. Ito ay merong monoshock. So dito magkaparehas lamang po sila. Naka-monoshock yung kanyang suspension. At yung kanyang braking system naman dito sa likuran, syempre ito ay naka-mechanical leading drum brakes. Ganon din sa ating race edition, naka-mechanical leading drum brakes. Sa kanyang sukat naman ng gulong, syempre meron siyang 110 by 80 by 12 inch. At ito ay tubeless. At ang kagandahan naman dito sa likuran, syempre meron din siyang mudguard. Ang ating standard, pares lang sa ating race edition, naka fully LED yung kanyang taillight. At meron din siyang leather tee dito. Tapos meron siyang air vent dito. And then meron siyang sticker ng TBS dito sa ibaba. Plate light, meron din siya. And yung kanyang signal light naman, the same lang sa ating race edition. Nandito naka-install sa kanyang tagong likuran. With added visibility, yung ating reflector, at dito rin sa bandang likuran. So yun sa mga nagtatanong ng presyo ng race edition at yung ating standard variant ng TVS 125 na Ntorq. So ito, kung plano nyo bumili ng cash at installment. So ibibigay natin yan sa inyo. So unahin natin dito sa ating standard na variant. So ito ay merong kabuang presyo na 72,000 pesos. Kung utangan nyo naman, meron siyang minimum down payment na napakababa lang. Meron siyang minimum down payment na 2,500 pesos. At sa kanyang 3 years na terms, meron kayong monthly amortization na napakababa lang din. 3,375 pesos with rebates ng 200 pesos. So magiging 3,175 na lamang siya. So yan po ang price at installment plan para dito sa ating standard na TVS Ntorq 125. So dito naman sa race edition, so ito ay merong kabuang presyo na 80,500 pesos. Sa kanyang cash po yan mga tol kapag kayo ay bibili ng cash. At sa kanyang down payment naman kapag uutang kayo para dito sa ating race edition, meron kayong minimum down payment na napakababa lang din. Meron siyang minimum down payment na 3,000 pesos. At sa kanyang 3 years na terms, napakababa lang din ng monthly amortization. 3,755 with rebates ng 200 pesos. So magiging 3,555 na lamang siya. So yan po ang price update para dito sa ating race edition at standard variant ng TVS Ntorq 125. So kung kayo ay nagbabalak, dito lamang po yan available sa Viajero Motor Sales Incorporated, Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. Dito lang, tabing kalsada lang. So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang feature natin sa vlog na to. Ang TVS Ntorq 125 standard variant at yung ating race edition. At yun lang, maraming salamat, ride safe, peace out.